Okay, so good day. So topic natin ay subtraction of decimals. So yung steps ng pagkuha ng difference ng decimals ay halos kaparehas lang din ng addition of decimals. So step number 1, write numbers in columns aligning the decimal point. Step number 2, add zeros if needed. Step number 3, solve. And last step, bring the decimal point straight down. So, meron ako ditong 4 na example at i-apply natin lahat ng step na 'to para makuha natin yung difference ng dalawang decimal number na ito. Okay, so sabi do'n, align daw natin yung mga decimal point, 'di ba? So, align natin yung decimal points, re-write lang natin. Okay? So, we have decimal point diyan. Okay, so 4.25 or 4 and 25 hundredths minus 3 and 7 thousandths. Okay. So, kapag magsosolve tayo, nakalagay doon, add zeros if needed. So, naglalagay tayo ng zero para lang magpantay yung mga numbers. Okay? Yung mga decimal places. So, para lang ito magpantay. Then, after natin mag-add ng zero, at i-align yung mga decimal points and yung mga digits na sa proper column, pwede na tayong mag-solve. So, 5 minus 0 is 5. 2 minus 7 cannot be. Okay. So, magbabaro tayo ng isang 10. So, borrow 110 dito. Yung 4 magiging 3 at yung 2 magiging 12. Again, borrow 110 yun na hindi siya borrow 1. Kasi, kung borrow 1, magiging 3 lang yun. Nanghiram tayo ng isang 10 dito sa kabila. Kaya siya naging 12. So, 12 minus 7 is 5. Then, yung decimal point, straight down lang natin or bring down. Then, 3 minus 3 is 0. So, ang sagot ay 55 hundredths. So, dito sa decimal, subtraction of decimals, pwede natin i-check kung tama ang sagot natin by adding the subtrahend and the difference. So, dapat ang magiging sagot dyan ay 4 and 25 hundredths. So, double check natin. 3 and 7, 70 hundredths plus 0 or 55 hundredths. Pinag-add natin ito. So, 5, 12, carry 1, 4 and 25,000. At 2,500. So, parehas doon. So, ibig sabihin, tama ang ating sagot. Try natin dito sa letter B. So, ganun pa rin ang gagawin natin. I-write natin or align natin yung decimal point. 1, 2, 8 and 2 tenths. Next is 4 and 56 hundredths. Okay? So, maglagay tayo ng 0. Then, pag alam na natin na pantay-pantay na sila, pwede na tayong mag-subtract. So, 0 minus 6. So, tatandaan kapag si minuend ay mas maliit sa subtrahend, magbabaro tayo. Okay? So, manghihiram tayo ng isang 10 sa katabi niyang number sa kaliwa. So, yung 2, okay? Yung 2 ay magiging 1 at yung 0 ay magiging 10. Okay? So, borrow 110. Okay? Isang 10. So, 10. So, ang mangyari, magiging 10 minus 6. So, 10 minus 6 is 4. And dito naman tayo sa kabila, 1 minus 5. So, mas mababa yung minuend, kaya magbabaro tayo. So, yung 8 ay magiging 7 at yung 1 naman ay magiging 11. Isang 10 na kasi yung ating nahiram. Kaya naging 11. So, 11 minus 5 is 6. Bring down natin yung decimal point. Then, 7 minus 4 is 3.
check natin yung sagot natin. Ipag-add lang natin ito. Okay? So, 4 and 56 hundredths, tapos 3 and 64,000, 64 hundredths, again, sorry. So, 10, carry 1, 12, carry 1, 5, 8. 8.20 or 8 and 20 hundredths. Parehas na parehas dito. Try natin dito sa letter C. Sa letter C, kung mapapansin ninyo, walang decimal point yung minuend. So, hindi yan problema kasi kung wala siyang decimal point, pwede natin lagyan ng decimal point yung whole number na yan. So, mangyari dyan, 87, may 0 na kagad doon. Then, 9 and 345 thousandths. So, maglagay tayo ng 0 para hindi tayo malito. Okay? Then, pwede na tayo mag-solve. So, 0 minus 5 is cannot be. So, tandaan kapag ang minuend ay sunod-sunod na 0, sunod-sunod din ang ating pagbabaro niya. So, ito magiging 9 kasi nanghiram tayo ng 10. Isang 10 dito, 9. At automatic dito mababawasan. Kumbaga sunod-sunod siya. So, yung unang 0 ay 10, yung sumunod ay magiging 9 na siya. Then, yung non-zero digit, mababawasan niya ng isa. Okay? So, tapos na tayo mag-regroup. Then, mag-solve na tayo. 10 minus 5 is 5. 9 minus 4 is 5. 9 minus 3 is 6. Decimal point. 6 minus 9, ayan, cannot be ulit. So, yung 8 ay magiging 7 at yung 6 ay magiging 16. So, 16 minus 9 is 7. Bring down 7. So, ang sagot ay 77 and 655 thousandths. Okay. Next natin dito sa letter D. So, sulat natin yung decimal point ng naka-align. Ayan. 9 and 12 tenths. Then, 8 and 75 thousandths. So, hindi magbabago, ano? Sinulat natin siya vertically. Then, mag-add tayo ng 0 para magpantay. Then, pwede na tayo mag-solve. So, 0 minus 5, again, cannot be. So, magiging 10 yan. Ito, magiging 1. So, 10 minus 5 is 5. And 1 minus 7 is cannot be. So, ito, magiging 0. At yung 1 ay magiging 11. So, 11 minus 7 is 4. 0 minus 0, 0. Okay? And 9 minus 8 is 1. So, ang sagot ay 1 and 45 thousandths. Check natin kung tama yung sagot. Dapat ito magiging sagot dyan. Okay? 5 plus 5 is 10, carry 1. 8 plus 4, 2. 12, carry 1, 1. 9 plus 8 plus 1 is 9. So, 9 and 120 thousandths. Parehas doon. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Ngayon, dito sa number, itong 1 to 4 na to na exercise, sagutan nyo ito, then after nyo magsagot ay pwede nyo nang i-play yung video. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so check natin kung tama ang inyong mga sagot. So, paki-check din yung aking solution sa inyong solution. Then, para malaman ninyo kung saan kayo nagkamali. Okay. So, decimal point, 9 and 4 tenths. Then, 3 and 756 thousandths. So, maglalagay ako ng 0. Then, solve natin. 0 minus 6, so cannot be magiging 10. At yung 0 na to magiging 9. Then, yung 4 na to magiging 3. Automatic yan, gagalaw. So, 10 minus 6 is 4. 9 minus 5 is 4. And 3 minus 7 is cannot be. So, borrow 110 tayo. So, magiging 8. At ito naman ngayon ay magiging 13.
So, 13 minus 7 is 6. Bring down the decimal point. 8 minus 3 is 5. So, ang sagot ay 5 and 644,000. Next, number 2, 104 minus 92 and 37 tenths. So, wala siyang decimal point. So, maglagay tayo ng 0.0. Then, rewrite natin vertically. So, 104, ayan. Then, 92, 37. So, para magpantay, maglagay tayo ng 0. Then, solve na natin. So, 0 minus 7 is cannot be. Magiging 10 yan. Ito magiging 9. At ito magiging 3. Ganyan po ang pagsosolve. Ano? So, 10 minus 7 is 3. 9 minus 3 is 6. Bring down natin yung decimal point. And 3 minus 2 is 1. So, ito, 10. Okay? Basa ko na dyan, 10 eh. Hindi na ako nagbabaro. Pero pwede rin naman magbaro. Kasi tinan nyo to. Yung 0 cannot be. So, magiging 10 yan. Magiging 10. Ito magiging 0. So, 10 minus 9. Walang pinagkaiba. Ito rin, 10 minus 9 din. So, kaya ang ginagawa ko dyan, nire-recta ko na. 10 minus 9 is 1. So, ang sagot ay 11 and 63 hundredths. Next, number 3. Okay? So, 5 and 18. Tapos, 3 and 9 tenths. Pag minus natin. Add tayo ng 0. So, 8 minus 0 is 8. Wala naman tayong mababawas dyan. Then, 1 minus 9 cannot be. Magiging 11 yung 1 at yung 5 magiging 4. Okay, so 11 minus 9 is 2. Bring down natin decimal point. 4 minus 3 is 1. So, ang sagot ay 1 and 28 hundredths. And last, number 4, we have 51 and 14 hundredths minus 7 and 281 thousandths. So, maglagay tayo ng 0. Okay? So, 0 minus 1 cannot be. So, yung 0 magiging 10 at yung 4 naman ay magiging 3. So, nanghiram tayo ng isang 10 ulitin ko. Isang 10, baro 110 yun. So, 10 minus 1 is 9 and 3 minus 8 cannot be ulit. So, yung 1 magiging 0 at yung 3 magiging 13. So, 13 minus 8 is 5. Okay? So, 0 minus 2 cannot be ulit yan. Yung 1 magiging 0 at yung 0 magiging 10. So, 10 minus 2 is 8. Bring down yung decimal point. So, 0, okay, minus 7. Kahit hindi na tayo mag-borrow dyan kasi automatic 50 yan. Pero pwede naman ganito. Sa akin kasi nire-recta ko na to eh. 50 minus 7 is 43. Pero dahil para mapakita natin yung regrouping, lagay natin. Yung 5 ay magiging 4 at yung 0 magiging 10. So, 10 minus 7 is 3. Bring down 4. Parehas pa rin to. So, ang sagot ay 43 and 859,000. So, ganyan ang pagsasubtract ng decimals. Sana meron kayong matutunan. So, halos parehas lang din siya ng addition of decimals. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat.